Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mga loose firearms isinuko sa Datuudin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Dalawang barkong pandigma ng Japan dumaong sa Davao. Pahayagang makinaugalingon sa Iloilo, formal na isinama sa UNESCO Memory of the World, Philippines. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal na isinagawa ang ceremonial turnover of surrendered loose firearms sa Municipal Covered Court ng Datuudin Sinsuat, Maguindanao del Norte sa paunguna ni Mayor Abdul Main Baba Abbas at Vice Mayor Bobstel Sensuat. Naganap ang aktibidad ngayong araw, Pebrero 24, 2026 bilang bahagi ng Balik Baril Program ng lokal na pamahalaan katuwang ang Philippine National Police upang labanan ang pagkalat ng iligal na armas sa komunidad. Dumalo sa programa sina Committee on Peace and Order Chairman Councilor Surab Ambolodto Lumanggal, Police Major Catherine B. Paidoen, Officer in Charge ng DOS Municipal Police Station at Maguindanao del Norte Police Provincial Director Police Colonel George Bagondol Jr. Ang mga isinukong armas ay nagmula sa mga barangay ng Baka, Taviran, Badak, Linik, Mumpong, Sapalan, Nikitan, Labungan, Tinunggos, Tambak, Dulangan, Kosyong, Kakar, Binolen, Kapiton at Tumantaka. Ayon sa mga opisyal, patunay ito ng aktibong pakikiisa ng mga barangay sa kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaayusan at mas ligtas na pamayanan. Dumaong noong February 23, Lunes sa Port of Davao ang dalawang destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF, ang JS Yamagiri at JS Sheranu, bilang bahagi ng 2026 Overseers Training Cruise na tumatakbo mula Pebrero 13 hanggang Abril 1. Gayunman, 4 na araw lamang nanatili ang mga barko sa Pilipinas bago tumuloy sa Indonesia. Pagpasok ng mga ito sa Davao Gulf, nakipag-meeting engagement ang Japanese warship sa BRP Artemio Ricarte at aircraft ng Naval Force Eastern Mindanao, hakbang na nagpapalalim sa interoperability ng dalawang hukbong dagat. Ayon kay Captain Takashi Noshi, head ng JMSDF delegation, bahagi ng pagbisita ang pagsasanay ng mga batang opisyal at pagpapatibay ng ugnayan ng Japan at Pilipinas sa harap ng tumitinding hamon sa Indo-Pacific. Malinaw na indikasyon ng mas mahigpit na kooperasyong pangseguridad sa rehiyon. Isinama na sa National Register ng UNESCO Philippines Memory of the World ang makinaugalingon sa isang seremonya noong February 23, Lunes, na itinuturing na pinakamatanda at pinakamatagal na vernacular newspaper bago ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Iloilo City. Itinatag ng yumaong Rosendo Madrazo Mejeca, may 2,972 issue ng publikasyon mula 1913 hanggang 1946. Tinanggap ng tagapagmana na si Pilar Martinez ang parangal sa seremonya. Ayon kay Ivan Anthony Henares, UNESCO National Commission of the Philippines, UNACOM Secretary General, mahalaga itong archival record ng American period at ng wikang Hiligaynon. Dagdag ni Nick De Ocampo, UNACOM Memory of the World Committee President, pangalawang pagkilala na ito sa Iloilo sa ilalim ng programa. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang pangangalaga at konserbasyon ng pahayagan bilang mahalagang pamana ng kasaysayan at identidad ng Ilonggo. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.